Gaya nga po ng sinasabi ng kampo ni VP Sara, may nakarating na info sa kanila na hinimatay. Someone from hospital daw yung nagsabi sa kanya tungkol dito. Paano po ba yung standard procedure pagdating po sa health condition ng detainee sa ICC? Diretso po ba yung info sa family? O, diretso sa family yan. It's the Mm-mm. nearest of kin ng family. Oo, Mm-mm. so I think may mga SOP naman po yung registry dyan at yung ICC po. Opo. Mm-mm. Very systematic yung procedures ng ICC. In fact, mababasa po yan natin sa regulations of the registry. Registry po is a neutral body. Siya po ang talagang may duty at functions po tungkol sa health and well-being po ng isang detainee. So is there a way po to confirm the health condition of the former president kung hindi ka parte ng pamilya? For example, yung ginawa pong welfare check nung taga-Philippine Embassy dyan po na pumunta sa The Hague. Is that valid? Pwede ba nilang i-share kung ano yung natuklasin nila doon? Okay, yung welfare check naman, napaka-special yan. Alam po niyo po bakit? Regular po siyang ginagawa ng mga embassies. Ngunit sinag kong special kasi dahil po yan sa isang treaty na tinatawag na Vienna Convention on Consular Relations. Yun lang po talaga ang legal basis. Bakit po ang any consular officers ng any embassy po na partido po yan sa Vienna Convention ay pwede pong mag-check sa kanila pong mga citizens na nakadetain po abroad. So, very, special at in a sense na hindi lang basta-basta sinong Pilipino ang pwedeng mag-check kay Mr. Duterte. Kaya nga ginawa po ng ating embahada based on the Vienna Convention on Consular Relations. Pero gusto ko yung sabihin na kahit special siya dahil sa Vienna Convention, regular pa rin po yung ginagawa ng isang consular officer kagaya po ng Philippine Embassy.